Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga kababayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Yan Sabi ko nanonood si Tatang Digong dito sa ating vlog eh. Okay, simulan natin. Let's go. Ito na yung fingerprint ha. Kayo na maghuhusga rito, yung mapapanood natin. Sila po nagpapatunay kung kayo na po maghusga kung tutunay yung mapapanood natin kasi re-reactionan lang natin to. Okay, yung mga trolls diyan ha. Hindi ko gawa-gawa to, okay? Simulan natin. Ilan pala naka-like? 66 pa lang. Sige, mamaya nyo na i-like yan. Okay, let's go! Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Natagpuan ang fingerprint ni na Kuting at Tamba sa isang hukay na may kalansay. Ito ang pinakamalaking ebidensyang magdidiin sa kanilang kaugnayan sa mga biktima. Ayon sa mga eksperto, malinaw ang pagkakapareho ng fingerprint sa kanilang talaan. Nagbigay ito ng mas matibay na dahilan upang hukayin ang buong lupain. Naniniwala ang mga otoridad na marami pang madidiskubre sa lugar. Agad na pinadala sa forensic lab ang mga labi para sa karagdagang pagsusuri. Ang lupain ay pinaligiran ng mga kapulisan para siguruhin habang naghuhukay. Ang mga residenteng malapit sa lugar ay nagulat at natakot sa natuklasan. Sinabi ng mga investigador na ang mga labi ay posibleng mula pa sa matagal ng nawawalang tao. Ang pagkakadiskubre sa fingerprint ay nagpatunay ng direktang kaugnayan ni Kuting at Tambaluslos. Nagbigay ng utos ang korte na ipagpatuloy ang paghuhukay hanggat walang natitirang sulok na hindi nasusuri. Ang media ay nagbabantay sa bawat kaganapan sa lugar. Ang publiko ay nananawagan na mapanagot agad ang mga salarin. Inaasahan na mas marami pang ebidensya ang makukuha mula sa lugar. Ang bagong natuklasan ay nagdulot ng mas matinding galit mula sa mga pamilya ng biktima. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung kanilang yung COA report, unmodified opinion na pinaliwanag na rin ang mga abogado dyan, di ba? Napariwanag. Yung mga nakapanood ho kanina ha. Ito yung katuloy. Siyempre kay Mari pa rin to ha, kay Maring Maharlika. Dito kasi sa sa Sangaw TV, dumadirect po kasi sa mismong topic kaagad. Kasi mahirap po kasing mahanap to, nandun po kaagad yan sa mismong main topic yung ating pinag-uusapan na pinapanood natin. Kaya maganda po dito, nasa main topic na tayo kaagad. Nako, si Burikak. Nasi, wala pa ba yung mga pulis dyan? Wala pa? Contempt ka na eh. Pag nawala ho na sa comment section si Nasi, nakuha na po ng pulis to ni Boy Sardinas ha. Kasi contempt na po siya, na-contempt na siya, okay? Papunta na ba yung pulis dyan ha, sekretary? Nakalis na. Okay, nakalis na raw. Binigyan mo allowance? Ha? Magkano? 20K? Sige, pwede na yun, 20K. 20K binibigay ko doon sa mga pulis. Ingat. Yari ka, Nasi, no? Ibitay din mga yung Kuting Tambaluslos, sabi niya Henry Payat. Malapit na hulihin ang mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Tulungan at iyakan, malapit na. Fernand Maldizar. Yan.
O, alam malay mo, pati si Boy Sherines, tatawagin sa Quadcom tawag dito, mahaharap sa Quadcom hearing sa Congress. Oh my God. Ako, naka-Quadcom hearing na ako yan, di ba? Sa akin nga, naka-Quadcom hearing na nga tayo dito eh. Yan na, pagka pinatawag kami, dito pupunta kami. Yung mga nakakasuhan dyan, yung talagang nakakasuhan talaga, grabing mga balahura. Okay, itong mga tanso na to, maghintay kayo. Talagang ayaw lang kayong kasuhan ni Tatang Digong at ni Vice President. Okay? Maghintay muna kayo. Wait lang kayo. May mga record on the record na yung mga sinasabi nyo at paninira nyo kay Duterte. Okay? At dito, yung pinapanood natin dito, mga babayan, hindi sa akin to sarili, nire-reactionan ko lang po itong aking kumare kasi reactor ako. Okay? Tuloy natin. Nakailan na ba yung nag-like? 107 pa lang nag-like. Yun, 111 na nag-like. Thank you. Let's go. Ay, Mami Anyong vlog. Shoutout sa'yo, Mami Anyong. Ito, si Mami Anyong. Nandito si Mami Anyong. Alright. Si Mami Anyong. Si Mami Anyong. Alright. So, yan na. Humanda kayo. Sabi ni Duterte supporter. Basta, ulitin ko muna bago tayo magsimula. Basta pagka bumoto tayo mga babayan, diretso lang huwag kayong liliko. Kasi pag lumiko kayo, may mga kasamang iba, masasama sa straight, magkakaroon ng kontra. Kaya iisa lang po ang straight natin boboto PDP laban. Tapos pag yung mga ibang mga kandidato magbibigay ng pera, tanggapin natin kasi pera natin yan. Okay, ito na. Mare, pasok! Wanag na rin natin, based on our research na yan, ay nagpapatunay na wala siyang ninakaw, pinalsipika o kung ano pa man. Pero yung mga namatay na mga PSG, Lisa, sino ang pinapatay mo? According to kabit daw ni Anton. Sino? Mga palangga, mga kababayan, huwag yun ang antayin. Ikaw, General, ikaw, PSG, ikaw kung sino ka man, alam mo ang nangyayari dyan. Nagreklamo kayo noon sa akin, inulat ko na over-fatigue kayo, overwork kayo dahil nagiinuman, nagtuputahan, nagtutsaksakan. But what are you doing? Lupit na. Kailan kayo magsasalta? Kailan nyo puputulin ang lahat ng kaputahan ni Lisa? Uubusin ang pera. Hindi lang yan, sunod-sunod yung party. Bawal din ang mga, even yung mga kaklase niya na nag-message sa akin. Wait. Usapang party. Si Chris Ulo, dami na namin sa vlog natin. Chris Ulo, iyak nung nakaraang vlog natin, no? Pati sa kanyang live, iyak siya eh. Hindi na-invite ba naman sa Hindi na-invite mga kababayan sa party nila, BBM. Iyak si Chris Ulo. Sabi ni Chris Ulo. Sabi siguro ni Chris Ulo ba, magmula umaga hanggang gabi, nagbablog ako pagbanat sa mga Duterte. Bakit pag nag-party-party, sila lang? Galit-galit na. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Mahilig mag-party-party. Kanino ba yung pera na yon? Pera ng taong bayan, syempre. Pera ng taong bayan. Diyos ko, sayang yung pera. Alam niyo ba si Tatang Digong noon, nung siya nakaupo? Di ba sinasabi niya, ay magdala kayo ng mga pagkain nyo. Kung sa zona ko, magdala kayo ng pagkain nyo. Hindi natin gagasusin yung pera ng bayan. Yan ang solid. Diyos ko naman. Di ba, Duterte supporter, Tatang Digong, hindi gumagastos ng talagang mapapakinabangan. Lalo pag pera ng taong bayan, mga babayan, hindi niya po yung gagasusin. Pero itong administrasyon ngayon, sige lang ang party-party. 40. 40. Si Chris Ulo, hindi na-imbita ng Christmas party. Ang lupit. Iyak eh. Iyak yung mga ibang mga tanso vlogger. Ikaw ba naman, sino ko ba namang hindi iiyak? Hindi ka ba na-invite? Tapos meron daw doon sa namamahala sa Christmas party ng mga BBM, yung buong kalatan. Nakakalimutan ho itong mga tanso, ibang tanso. Kasi nga ang dahilan po yata yan kasi parang may ibibigay na pera. Kunyari, tanso vlogger. Na pag nagpunta ka diyan, siyempre may pakimkim yan. Kunyari, 10,000 o 20,000. Mukhang in-scam ata sila Chris Ulo, hindi talaga pinapunta para kay Chris Ulo, hindi binigay ayon sa kay puting ahas. Lupit, may puting ahas na rin ako. Ganun po nangyari yan. Kaya hindi pinapunta yung mga ibang mga tanso vlogger.
yung para sa kanila ay kinupit, no? Iniscam sila. Ay, iniscam. Sabi ko sa inyo no? Konti lang moderator kayo. Konti lang po yun din ang sinabi ni PRD na may pinag-gurgur sa Malacanang. Yun nga, ito na. Itong mga trolls na to, sabi ko nga sa inyo, hindi magsasalita itong si Maring Maharlika kung wala itong pinaguhugutan at resibo. Sabi ko sa inyo, may mga resibo yan. Diyos ko, Maharlika pa. Kumari ko yan PDP sa Inidoro. Nako, ito naman si Venancio Siaso, no? Sabi ko sa inyo, dito na may mga trolls Sige na, hindi na muna kita i-contempt kasi ganyan lang naman ang sinabi mo. Hindi kino-contempt yung mga ganyan. Mauubos yung ating pulis. Diretso natin, diretso makinig lang tayo dito. Pinaparinggan na natin itong kay Maring Maharlika. Let's go! Ako na mag-post ng walang ang picture Meron palang picture. Takot siyang susog at baka mapatay siya. Kaya bakit ko nalaman na kandila ang pinamigay doon sa party ng mga kaklase ni Lisa? Wow! Na mga atinista. Diba sabi ko sa inyo, yung mga hindi masyadong close, ang ibinigay kandila. Wow. Pero yung mga close ni Lisa Tanas, makakapal na sobre pera galing sa kaban ng bayan. Maliban sa lahat ng nilamo nila doon ay pera ng bayan, lahat ng expenses pera ng bayan. And now, dahil takot na takot si Lisa Tanas na mag-spread. Actually, wala siyang takot Wala siyang takot talaga. Talagang sabi nga, garapalan ang paglalapastangan sa ating bansa, paglalapastangan sa kaban ng bayan. Di ba, pinakita ko sa inyo uli? Para maipruweba ko sa inyo na ang mga pinagsasabi ko dito, hindi ito galing sa akin. Galing ito, mga kababayan, okay? Galing ito sa mga taong mismong witness na mga nandoon. Di ba? Pakita natin. For the heck, sa kapapasok lang. Paano ko nalaman? Kasi sabi niya sa akin, sister, sabi niya, wala akong natanggap na sobre. Sabi niya ganon. Tawag dito, yung may sobre nga, yung mga, ito. Paano ko nalaman to? Sino naman magsisend sa akin ng picture dito? Kung walang mga taong nagmamalasakit, ito, sabi niya ganon sa akin, sis, kandila lang yung sa akin. Actually, pinapasend ko siya ng picture dun sa nangyari. Kaya lang, baka ma-identify siya at baka mapapatay siya. Kaya ito lang yung pinasend niya. Okay? Ayan. Pakita natin ulit. Nakita nyo? Goldenberg. Yan lang, kandila lang daw ang binigay sa kanya. Ang daming mga puting ahas, buti na dyan pa kayo. Kasi yung ibang puting ahas natin na iba, nalagas na Diba? Nawala na, natanggal na. At ngayon, pinapahatid sa inyo. Ang kunwari na sinasabi ni Bangag na hindi dapat nagdidiwang ng Christmas party. Okay? I think parang mayroon pa akong message sa dami ng mensahe na tungkol sa party naman, Bigla ko, sa dami ng nagme-message sa atin, tingnan ko ngayon sa Christmas party na to. I think may nag-message sa atin tungkol sa party. Alright, tingnan natin 40. Na nag-party na raw sila nung nakaraan. Alright? Ito ba yun? Ito. Ito. Wala. Hindi ko na alam sa dami ng puting asa. Na ba yun? Anyway, may nag-message sa akin. Kahapon din yun. Sobrang busy ako. Na eto, yung mga ahensya ng gobyerno, nagpa-party sila ng pasikreto. Basta wag lang i-post sa social media. Para mapanindigan, para kunwari, umaayon sila sa panawagan ni Bangag na yung kayong mga nasa gobyerno, wag na kayo mag-party kasi tipid-tipid tayo, marami pa tayo, kakagaling lang natin sa mga kalamidad, sa ganito, sa ganyan. Pero kaputan lang yun, mga kababayan. Isa lamang yung katarantaduhan dahil nagpa-party pa rin sila, nagbibigayan pa rin ng envelope para, mga palangga, patahimik, para kunwari, support, di ba? Support sa panawagan ni Bag. Pero ang totoo, gumagastos pa rin sila ng kaban ng bayan. Mga palangga, masyado ng
talamak ang ginagawa ng mga demonyong ito. Kaya naman nag-alab na ang ating mga palangga sa INC. Hindi lang po panggigipit ang ginagawa ng bangag. Ito ay what? Pagpatay, pagkitil sa ating demokrasya na sinasabi natin. Nasa democratic country tayo, pero there's no such thing as democratic country anymore, democratic Philippines anymore. Kasi yung pag-impeach kay Inday Sara na mga gawa-gawang crime, mga betrayal of eclabouche, betrayal of public trust, ito babanda lahat. Di ba? Babanda or magbabackfire lahat kay bangag. Kaya nga sabi ko kahapon, yung nangyayari sa statement ng INC, political entrapment. Dahil akala ni Bangag, ang drama niya na, mabait niya, ganyan-ganyan, ayaw niya supportahan yung impeachment na ginawa ng mga kaliwang grupo, ng mga NPA. Kaya nga nag-backfire, kaya nanindigan ang INC. So imagine niyo, only the Bangag government, the Noynoy government, ganun din. Ang mga nagko-contempt, ang mga naggustong patalsikin ang elected vice president na binoto ng pinakamaraming Pilipino na mas marami pa sa bangag na Marcos Jr. ay rebuilding makakaliwang grupo ang gustong magpaalis at convicted pa. Saan kayo populutin? Putang inang Pilipinas na buhay natin dyan sa Pilipinas. Lupit. Tara na. Wait lang. Okay. Kaya masisisi nyo ba ang mga tao gusto nang lumayas dyan? Kung meron nga lang ibang bansa na lang, kung may pera lang ako ng, marami, gagawa na lang ako ng sarili kong bansa at ililipat ko kayo doon, mag-migrate kayo lahat. Malupit. At doon tayo kung meron lang akong kakayahan. Di ba? Mag-develop ako, baka sa Mars tayo. But seriously, kung meron lang akong kakayahan, bibili ako ng isang bansa na kaya kayo yung bansa ba na, meron bang ganun na bansa na pinagbibili? I mean, for the sake of our vlog, kung ano lang naman, wishful thinking ko lang naman ito. Kung kaya ko lang po bumili ng isang malawak na lote, na kalupaan, o kanayunan, o isang bansa, bibilhin ko na para ilipat ko kayo para totoong may demokrasya. Wala nang demokrasya dahil ang mismong demonyo ay ang bangag na si Marcos Jr. na nangidnap ng 2 bata, lalo na si Lisa Tanas sa Turkey. Inagaw nila sa sa nanay ang 2 bata, kinidnap dahil sa ang tatay nito ay kasabwat ni Lisa Tanas sa kanilang mga negosyong agri-smuggling at kung ano-ano pa. Okay, I will tell you again. According to my source. Nakita ko to kanina sa dami ng information. Alright, here we go. Ito ba yun? Ito. Sinend ko pala to kay Palangga. Okay, here we go. Alright. Ano ang sabi sa akin ito? Alright. Okay. Dali lang. Buburahin ko lang. Baka magurgor din tong ating Alright. Ito, ang mga negosyong kinasasabwatan ni Lisa Tanas. Kasabwat daw siya dito at alright, ito. Ito na. Mga kababayan. Alright. Actually, ayan. Sabi niya sa akin, actually ito lang, sabi niya, I will write down the businesses. Mga negosyo ito na pinoprotektahan ng gobyerno ni Bangag. Nabanggit ko na yata ito eh. Okay. Sabi niya, eventually, it grows to 2 separate holdings. IHDC Industry, Holdings Development Corporation, and PCHI, Premium Capital Holdings Inc. and so on. Can you do something? Tulungan niyo nga ako kasi wala na po akong time lahat ito gagawin eh. You do research. Ito daw. Okay, Premium Mega Structures Inc., Mac Builders, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders, Premium Motor Pool and Machineries Corporation, Industry Movers, Premium Infinite Ventures, o Banana Corporation. Okay, ano sabi niya dito? Dami.
Sabi niya, at least, sabi niya, the major ones. At mostly, sabi niya, okay, Floyd Chua is the spider in the web. Lam is the black widow. O, yun ang sinabi niya. Okay? Tignan natin to. Para lang maipakita ko sa inyo. Nabanggit ko na to dati. Yan yung mga message sa atin. Mga kumpanya na pinagkikitaan ni Lisa Marcos. O, can you do, okay, screenshot niyo if you want to. Okay. Ayan. Ayan yung mga kumpanya. Ayan. Yan yung mga kumpanya. Anyway, alam nyo naman to eh. Mga military, mga PSC, alam nyo to eh. Lahat ng... So ayan, pinakita ni Maring Maharlika yung mga kumpanya na pinagkakakitaan. Okay? Ng mga Marcoses. So dami, no? Hindi talaga maubos pera nila, mga babayan. Bakit? Bakit kailangan pang pati kaban ng bayan tulad ng mga PhilHealth na kailangan nilang kunin? Eh tayo man naghulog nun. Bakit kailangan gamitin sa mga iba-ibang mga pondo? Okay, bakit mas maraming pondo sa paggawa ng karsada? Kasi nga, mas madali ho kasi ang pera dyan, mas madali ang komisyon. Kita nyo nga, kahit naman na hindi pa sira yung daan, binubutas na eh. O, di ba? Hindi nga tumatagal ng isang taon, sira-sira na eh. Matabang ho mga babayan. O, ibig sabihin no, pag matabang mga babayan, matabang ho ang pagmamahal sa Pilipinas. O, di ba? Tatang Digong, ano yan, talaga mapagmahal. Yun, malupit doon. Ha? O, ha? O, dami palang kumpanya, no? kumpanya na pwedeng pagkitaan ni Lisa Tanas, pagkakakitaan niya. Maliban pa doon, ninanakaw yung pera ninyo. Walang kabusugan tong putang inang Lisa Marcos na kidnapper, snatcher lang. Lupit, no? Galit na galit yung mga trolls yan. Galit na galit yung mga trolls. O ha, hindi ako ang nagmumura ha, sa mga trolls ha. O yan, sapul talaga kayo sa kumare namin. Grabe, no? Duruin mo ganyang kagaling si Marlica, no? Pati mga kumpanya, alam niya. Sabi ko nga sa inyo eh. O, di ba, nabasa ko yan kanina sa isang vlog ko. May resibo. Pinapakita pa talaga niya. Oy, abangan nyo susunod na vlog ko mayroong isang vlogger na bakla na sabi niya, kasuhan mo ako, Marlica. Pinagmumura din si Marlica. Kung ikaw, marunong ko magmura. Putang na mo rin. Kasuhan mo ako. Ikaw, nung umuwi ka ng Pilipinas, nagpa-jerjer ka sa senador. Senador ba yun o congressman? Ako, Diyos ko, yari. Maring Maharlika, totoo ba yung sinasabi ng isang baklang tanso na to nung umuwi ka ron ng Pilipinas, nagpakalso ka daw, nagpa-jerjer ka daw sa isang senador. Apa, malupit. Mukhang may alam din sa'yo to, Mare. Nakaw, nag-leak na yata. Ay, hindi, awanin. Malupit yun. Saka matapang din na baklang vlogger yun ng tanso. Susunod na lang yun kasi ito, katuloy ng ating vlog to kanina eh. Kaya diniretso natin kaagad. O, tuloy na natin kasi baka sabihin, puro dak-dak tayo. Panood muna tayo. Lahat na. Full Snapchat, small timer lang yan. Ha? Lahat na mga kapalangga. Kaya yung kanilang mga ginagawa, ito yung reason kung bakit nag-aalab ang damdamin ngayon ng ating mga palanggang INC. Dahil ang pagtatangkang impeachment o pag-alis kay Inday Sara, ito ay gawa-gawa lang. Alam ninyo, nagpa-fellowship pa sila nung isang gabi. Dahil alam nila na hanggang ngayon, si Inday Sara ay popular pa rin at mahal siya ng taong bayan. Napakalawak ng suporta niya. Kaya the moment na lumabas ang INC, kayo mga OFW, kayo mga nasa Pilipinas, mag-encourage, lalo na yung OFW, i-encourage niyo ang inyong mga nanay, tatay na kaya pa maglakad, doon yung sobrang pag may sakit, huwag na kayo sumama, na kaya pang magbagtas at magpahayag ng inyong damdamin para wakasan na ito. Kaya, eto yung bunga. Yung mga peaceful movement, peaceful protest na katulad ng ginagawa dyan ng EDSA Friday Group at iba pang mga grupo dyan sa EDSA Shrine. Kaya wag nyo na itong patagalin kung nag-aalab ang puso ninyo dahil sa kaputaan, kaletsya ng bangag na gobyernong ito, panahon na para lumabas sa kalsada, para pigilin ang pang-aabuso
ng adik na si Marcos Jr. Ayaw nga niyan magpa-drug test. Inilabas ko na yung authenticated result ng forensic expert dito sa California. July, August, September, October, November, December, 5 months na, tinakot nila ako, 5 months ago, nakakasuhan nila ako dahil sa pagpapalabas ng authenticated video ni Marcos Jr. na nag-aadik-adik, pero wala po, gusto ko lang kayong mulatin, wala pa rin kaso patungkol dyan kasi takot si Marcos Jr. na ilagay dito sa makaray-karay dito sa korte ng Amerika. Kaya ang ginagawa nila ay sirain ang sirain si Inday Sara, pahinain ang pahinain, pero hindi humihina. Dahil the more na sinisiran nila, the more na lumalakas, the more na nag-aalab ang damdamin ng taong bayan, the more na lumalabas nga ang mga religious group katulad ng INC. Although si Bishop Advincula. Ano sabi ni Mare Maharlika? So wala pa rin kaso sa pinalabas niya na kumakalso si BBM, ha? At ay ayun, to tama din yung sinabi ni Mare dahil nga kung kakasuhan itong si Maharlika diyan sa Amerika ay medyo alanganin si PBBM. Kaya tinan nyo, binaliwala na lang nila yung sinabi nila ng kakasuhan. O yan, nakakapagsalita pa rin naman si Mare. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga babayan. So, merong something na ang pagsasalita talaga ni Maharlika, ni Mare, ay talagang solido na talagang hindi kayang banggain kahit na presidente pa. O ha? O yun ang sinasabi ko sa inyo, mga trolls. Lupit, no? Kanyang kalupit dyan. O, tuloy pa tayo, tuloy. Ay nagsalita na, ano tawag dito? Cardinal Advincula ay nagsalita na, pero wala pa rin malinaw na pronouncement sa mga Katolikong katulad ko kung sila ba ay patuloy na magbulag-bulagan, magpipipipihan, na suportahan ang adiktos na gobyerno ni Bangag Jr., ang kidnapper na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. at lahat ng mga kasabwat nila. So kung ganyan, nagsalta na ang INC. Kung hindi magsasalta ang Iglesia ni Cristo, wag na kayong magsimba. Lumipat na lang kayo ng ibang relihiyon o pwedeng mag-hold nyo muna ang inyong relihiyon. What's the point? Bilang isang Katoliko, mga kababayan, ano ang punto bilang isang Katoliko kung kayo ay hindi maninindigan na yung mga pari ninyo, mga palangga, kung ang mga pari ninyo, ang mga pari ay, sagutin ko lang to. Okay? Yung mga pari ninyo, mga palangga, ay patuloy na sinusuportahan ang mga demonyo. Di ba? Oh, okay. Ngayon, mga kababayan, itong ginagawa nila, talagang panggigipit, paninira talaga sa inyo lahat. And sabi ko nga, nakaraan, I'm looking forward na magkaroon ng yung mga, what do you call it, pagtutuligsa mula sa international community. Although talagang even yung mga international media yata dyan sa Pilipinas ay talagang tawag dyan, namamanipula na rin. Kasi alam mo naman, yung mga international media, mga kababayan, kung ano lang yung binibigay ng local, dahil iba dyan, di naman nakakaintindi ng Tagalog, nagka-copy-paste lang sila. Copy-paste lang yan, mga palangga. Right? Ngayon, kaya nga sabi ko, ang mga Katoliko na katulad ko, mga kaparian, ano ba tinuturo nyo sa mga parishioners? 'Di ba? Yung 10 utos ng Diyos, kasama diyan ang bawal makiapid. Bakit susuporta ka kay Bangag Jr. at kay Lisa Tanas? 'Di ba na nag-orgy, may napatay pa allegedly na 2 PSG o recently yung PSG na jowa ni Lisa Tanas. Ngayon, mga kaparian, mga Katoliko, susuportahan nyo ba yan? Nakalagay din sa utos ng Diyos. Bawal ang magnakaw. Patuloy kayong sumusuporta sa gobyernong magnanakaw. Diba? Kaya sa kabila ng paggigipit nila kay Inday Sara, akala nila magliloko nila yung tao, lalong lumalakas
ang Inday Sara ninyo. Lalong lumalakas dahil nakikita naman talaga na wala ng tiwala ang taong bayan kay Bangag dahil ang intensyon nila sa impeachment na yan ay kundi sirain at pahinain ang mga Duterte. Yan ang totoo, mga palangga. Kaya dapat kayo ay what? Kumilos na at talaga namang makipag-part na kayo ng pag peaceful movement rin ng INC. Recently, si Pangulong Duterte nagsalita sa Davao, mga palangga, di ba? Nagsalita siya sa Davao at siya talaga ay naiyak yung yung ating pangulo. Alam mo nakakatuwa dahil ang ating Pangulong Duterte sa kabila ng pagiging tough niya. Alam mo, ngayon lang natin narinig yung ang tawag diyan, yung ngayon ko lang nakita si Pangulong Duterte na nag-break yung parang. Although ang statement ni Pangulong Duterte, kung napanood ninyo, nagsalita siya sa Davao, nagpasalamat siya sa mga tao na nagsuporta sa kanya ever since nung siya ay simula siya pumasok sa politika, di ba? Nakita nyo yon. So, ito ay nagpapakita, mga kababayan, nagpapakita na ang ating Pangulong Duterte ay very real at yung pagmamahal niya, siguro dala na rin ng emotion niya na yung mga ginagawang panggigipit sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung si Pangulong Duterte ay swapang lang, kung ang Pangulong Duterte ay berdugo, kung ang Pangulong Duterte ay manggugurgur, lahat ng mga binibintang sa kanya, hindi gumawa na siya ng paraan na hindi na sanang na siyang umalis doon sa Malacanang nung siya ay namumuno. Dahil napakalakas niya eh. Highest pa rin ang kanyang rating bago umalis ang Pangulong Duterte. Yeah. Diba? Bago ipinasa kay Bangag. Nakikita ninyo? So, nung naiyak si Pangulong Duterte, na nagpapasalamat siya sa taong bayan, siguro nararamdaman niya na sincere siya na ang mga tao nandoon pa rin sa kanila and doon sa mga nangyayari sa mga anak niya, kasi nabanggit niya yung mga anak niya, parang thank you for supporting my all the Bisaya. Pagtabang ka na ako, sabi niya sa kanya mga anak, nakikita mo na kahit na tough yung personality ni Pangulong Duterte, yung kanyang heart is warm and soft, ika nga. Na tao siya na nakakaramdam, di ba? Nakaramdam ng appreciation ninyo. Pero pagdating sa mga sindikato, mga demonyo, tough siya, ganun din naman ako eh. Di ba? Ang mga palangga kasi na tunay na nagmamahal sa bayan, mga kababayan, kayang makipaggurguran yan. Do you think ako hindi ko kaya makipaggurguran? Kahit eto lang, kaya kong tudasin ang mga demonyo eh. Pag ako in-approach, eto lang. Sa pamamagitan nito. Pero pagdating sa puso, para sa Pilipino, hindi natin pwedeng gamitin ang ganitong klaseng dahas. Gagamitin mo lang ito kapag nasa bingid ka ng kamatayan. Kung kailangan mong umakto, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Yeah. Recently, si Inday Sara nagsalita may message siya, di ba? Tungkol sa, basahin nga natin yung message niya. Nag-message siya about sa pagdiriwa nga, sa kalukuyang holiday natin ngayon. Yung moment ng Kapaskuhan. Ang aga kasi magdiwang ng Pasko sa atin. Anong sabi ni Inday dito? December 3. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay presidente, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan kong sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa inyo na yan kung magpapatawad kayo dahil iba-iba naman ang tao. Di ba, sabi niya, meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala talaga hanggang hukay ang galit. Alam mo anong pagsasalarawan nito, mga palangga? Ibig sabihin, malinaw sa isipan ni Inday Sara, okay, na yung simbolo ng Pasko, mga palangga, malinaw ang simbolo ng sinasabi niya sa tao, sa mga bata man yun, yung simbolo ng pagpapatawad. Alright? Pero, kumbaga, ina-honor niya yun eh. Ina-acknowledge niya na sa araw ng Kapastuhan, dapat tayo ay magbigayan. Diba? Ganun pa nga yung kanta. Ang di ba?
magbigayan, magmahalan, di ba? Ganyan yung lyrics sa kanta. Nakalakihan na natin yan. Pero, isinasalarawan ni Inday na iba yung pagpapatawad sa mga taong, siguro, ang interpretation ko dito, iba yung pagpapatawad sa mga mas petty things lamang kaysa sa ginawa ng mga bangag sa kanya. Bakit mo pa tatawarin ang putang inang Marcos Jr., Lisa Tanas, mga rebelding NPA, mga tuwadpong, lahat ng mga hayop na yan, na tinatarget ang pamilya mo, na in-expose ang anak mo. Inilabas ni Lisa Tanas sa utos doon sa mga tiwali sa airport ang picture ng minor de edad na anak ni Inday nung sila ay pumunta sa Germany. Paano mo pa tatawarin ang mga demonyong yan na inilagay sa peligro ang buhay mo at buhay ng mga anak mo? Kaya yun ang mensahe ni Inday dito, na yung pagpapatawad depende sa tao. At ang interpretasyon ko yan, depende sa severity o sa bigat ng ginawa sa iyo ng tao. Di ba? Kasi ako, hindi rin ako nagpapatawad. Hindi ako nakakalimot. Nagpapatawad ako ng mga bagay maliliit lang. Pero yung mga nagtarantado sa akin, hindi ko kayo patatawarin. Do you think si Lisa Tanas na nag-file ng mga proxy cases, ginamit ang pera na bahay, mapapatawad mo ba yung putang inang yan? I think yan ang message ni Inday. Yan ang pagkaintindi ko. Papatawarin ba ni distressed mother, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin, si Louie, yung asawa ni Teddy Boy Locsin, nung sila ay naging kasangkapan ni Lisa na pinadukot, kinidnap ang kanyang mga anak? Papatawarin kaya ni distressed mother yan? Kaya kahit na araw ng Pasko o ano pa man, mahirap magpatawad. Kasi nga, personal, tama si Inday, iba-iba. Iba-iba naman ang approach ng tao kung paano ka magpapatawad. Depende yan sa what? Depende yan sa ginawa sa'yo. Katulad nga ulit, balik tayo kay Inday. Tinanggal yung kanyang mga security aid, yung mga ano niya, mga security detail niya. Ngayon, recently, di ba? Yung kanyang mga security detail, nilipat kung saan-saan mga lugar ni Marbil. Dahil yun ay utos ni Lisa Tanas. Patatawarin ba ng mga vloggers na sinisindak ngayon ng NBI? Okay? Ni Jaime Santiago na sa pakikipagsabwatan ni Lisa Tanas, dahil yun lumabas sa bubig ni Santiago o yung ang Freudian slip na ang nag-uutos sa pagpapadala ng mga subpoena na yan at even pagharas kay Inday Sara ay si Lisa Tanas at lalo na si Lisa Tanas at si Bangag. So tama yan na ang pagpapatawad, hindi porket Pasko, putang ina, papatayin mo ako, patatawarin kita. Umarap ka sa akin ng harap-harapan. Mararamdaman mo kung anong klaseng pagpapatawad ang ibibigay ko sa'yo. Matapos silang sirain si Sara Duterte, matapos silang sirain ang mga supporter ni Inday Sara, matapos silang tamnan ng mga kaso ang mga supporter at ang mga tao ni Inday i-contempt ng mga NPA, sa tingin nyo ba magpapatawad ang Inday Sara? At kayo magpapatawad ba kayo? Malinaw pa sa sikat ng araw na kahit kailan hindi tayo magpapatawad sa mga diablo, mga demonyo, mga sanggano, mga mafia. Dahil ang pagpapatawad, mga kababayan, okay, ay kusang loob yan ibinibigay. Pero kapag matindi ang kasalanan sa'yo, tama naman si Inday, yung iba, dinadala nila yan sa hukay. At napakaganda din, dahil nakikita ninyo, ang pag-interpretasyon ko dito, ng Inday Sara ay talagang hindi siya plastic na tao. Kasi naipapahayag niya, di ba, even Christmas season, hindi siya nagkapaka-plastic na, tayo na magkapatawaran. Di ba, ipinapakita niya, natutuo siya. Ba't ako magpapatawad sa mga putang inang ito? Di ba, sa mga puking ina siguro sa loob-loob ni Inday, di ba? Ay, rinig naman natin siya kung paano niya murahin yung mga hayop na ito. Ba't siya magpapatawad? Hanggang ngayon, gusto siyang gurgurin. Tinatanggalan siya ng security detail. Tinatanggalan siya ng mga tagapagligtas sa kanyang buhay. Pinapahamak ang kanyang mga anak, kinasing ang kanyang bahay, ang kanyang anak. Patatawarin mo ba yan, mga palangga? So, patunay, okay, ang mensahe ni Inday na possible na magpatawad ka. Pero siguro yung mga chismis na ng mga konti-konti, ganyan sa'yo,
na hindi wala naman, yun pwede mong patawarin. Pero yung papatayin ka na, or gusto kang patayin, o tinanggalan ka ng seguridad sa iyong buhay, mga palangga, patatawarin mo ba yan? Hindi. Pinakita ni Inday na during Christmas season ay turuan yung mga bata, ganyan, na magbigayan, magmahalan, dahil sa araw ng Pasko, Oh, makatao naman yung kanyang very honest. Pero anong gagawin natin? Patatawarin ba natin ang mga demonyo? Huwag ninyong patawarin ang mga demonyo, sa halip ay patanggal na ninyo yan at mag-speak up din na tayo. Omonggos ko ni TV, Jen Gisla, thank you so much. Grabe ang mga hayop na ito, mga kababayan. O yan, i-highlight nyo yan, i-echo nyo yan. Oy, 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 oy. Bakit wala yung wala yung sa susunod pa to ng na episode siguro. Wala yung wala yung fingerprint. Okay? Nasa third part to. So, susunod na vlog na natin 'yan. So, may part 3 pa. Hindi nakaabot dito sa sa pangalawang vlog natin, mga babayan. Kasi hindi siya tuloy-tuloy, may part-part siya. So, okay na 'yan. So, abangan nyo sa mga trolls diyan dito sa nakaabot sa video na to, wala yung fingerprint na sinasabi. So, nasa may part 3. Okay, tulad kanina, dun sa unang vlog natin, yung nagurgor, pumasok yun pero dito hindi pasok sa pangalawa. So, pensya na kayo. Ako yung nagre-reaction lang dito sa video na panood natin. So, kita nyo naman yung mga nangyayari talaga. Totoo yung mga sinasabi ni Maharlika na yan, mga babayan. Ewan ko lang kung bakit itong mga trolls at yung mga iba ay talagang hindi maniniwala. Kasi itong si Maharlika, mga babayan, ay talagang maraming nalalaman to. At kung totoo man yung sinasabi nitong isang vlogger na nagpa-jerjer siya sa senador, ay ewan ko lang kung napanood na ni Mari Maharlika yung akusasyon sa kanya na nung umuwi siya ng Pilipinas ay nagpa-camber load sa isang congressman or congressman or senador, basta nandun sa vlog yun hintayin natin yun. So nakapila pa kasi yun sa ating So, wala yung fingerprint dito. Kukunin muna natin yung susunod na episode natin, no? At ay mag-iisang oras na rin naman. Nabitin tayo, no? Grabe magsalita si Maharlika, no? So, pinakita po natin to sa vlog na to kung ganun po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Si First Lady ay napakarami hong mga kumpanya. Isipin niyo, paano kaya nila mauubos yung pera na yan? Meron na rin ho silang mga edad, Ang kayamanan ay hindi natin kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Okay? Tulad yung ama ko, yung tatay ko, pinagawan ko ng bahay sa bundok, merong magandang paligid, may kubo, maganda. So binigay ko sa kanila ng nanay ko yon. So iniwan din nila kasi tatay ko namatay na, kakalibing nga lang nung nakarang araw. So kahit bigyan mo pa sila ng magaganda, pero naranasan nila yan. Naranasan nila yung magkaroon ng magandang area, magandang bahay, may swimming pool pa doon, tapos basta maganda ang paligid, malapit sa langit, malapit sa napakalamig na lugar, may mga magpapagi tuwing umaga, sobrang ganda. So, yun ang sinasabi ko. Kahit marami pa tayong nakuha o naging biyaya dito sa mundo na to, ay natin i-spread natin sa ating mga kababayan. Tulad ako, di ba, charity vlogger ako. Pag meron akong blessing na nakukuha, ay binibigay natin sa kababayan natin. Kung ikaw, tanso o mga trolls kayo dyan na nanonood sa akin ngayon, konting lang, di ba, itong vlog na to, ay i-scroll down nyo lang. Scroll down nyo lang tong aking vlog na to at makikita nyo po yung patunay na yan na hindi fake news yung sinasabi natin. Marami na tayong natulungan. O yan, si Mami Anyong, yan, yung mga sponsor ko yan sa mga charity. O, para alam nyo naman. Kasi ang kayamanan sa mundo na to is pangsamantala. Bakit mo kailangan kunin ang pera ng taong bayan or pondo ng taong bayan kung hindi mo naman yan kayang dalhin sa kabilang buhay?
dapat maging masaya ka na. Tulad yung mga medyo may edad na tayo, yung mga iba, 'di ba? Hindi na ho yan makakain ng masyadong masarap, okay? Makakain ka ng mga hipo, lechon, hindi na yan nakakakain mga babayan. Kasi bawal na ho sila kasi may edad na sila. Ang ginagawa ho niyan mga kababayan, bibili ng napakagandang mansyon, alright, mansyon, napakagandang mga sakyan, milyones, magagandang relo, magagandang shades, magagandang sombrero, milyones na ganyan. Pero, kahit mag-mansion ka pa, hindi ka naman pwedeng ilibing dyan. Hindi ka naman pwedeng ilibing sa pinagawa mong mansyon na ikaw'y nagpapakasasa ka ngayon na ginamit mo ang pera ng taong bayan para ikaw ay umunlad at ay gumanda ang buhay. Lumalakad ang panahon, 2025, 26, 27, 28, 29, susunod na araw, ano ka na, kulo-kulubot ka na at meron ka ng sakit, kahit ano pang gamitin mo pa ang pera na yan, kung hindi ka talaga gagaling, ay kukunin ka na ng hindi ko alam kung demonyo ang kukuha sa iyo o yung Diyos. O, kayo na magsabi, kayo na sumagot dyan, kung demonyo ba ang kukuha sa kanila o Diyos. Kung sakaling mamatay at sobrang dami mong pera, kung ilalagay ka sa isang sementeryo, dali mo lahat ng pera mo doon, ay baka kahit ako baka bungkalin ko yung sementeryo mo. Di ba? Yun yung sinasabi natin mga babayan. Di ba? Okay, basa naman tayo ng ating, nabitin tayo, wala rito. Susunod na vlog natin, nasan yung fingerprint na yan, Marlica? So, ganyan talaga, hindi naman tayo mahabang nagbo-vlog na para, kasi mahaba ang vlog ni Marlica, mga babayan. Mahaba yung vlog niyan. So, hindi natin kayang tapusin lahat. Idol Boy, anong oras ulit yung live mo para ipaliban ko muna yung lakad? Bukas naman na po ulit, Jong Laurente, at mawawala na tayo ng Saka itong mga live na to, pinopost ko rin ito sa nire-upload ko sa upload naman. Kasi merong sa YouTube, yung may nanonood lang sa live, may nanonood lang sa upload. Ganun po yan sa YouTube. May nanonood dito sa live, hindi nakakapanood sa upload. Kaya nire-upload natin yan, binabawasan lang natin. Yun. Okay? So, maraming salamat po. Sino ba nag-like na? 392 likes. Baka hindi pa po naka-like yung mga solid natin mga supporters dyan. So, abangan nyo yung fingerprint. Meron pa palang part 2. Meron palang part 3. So, hindi pa din yung part 3. Okay, naku, totoo ba yan? Dencio Abirador. Baka kararating nyo lang po, Sir Dencio, OFW Taiwan. Alright, so, ayan, nagpuso siya, OFW Taiwan. Ibig sabihin nito, Duterte to. Nakaw. Sila, alam nyo ang mga OFW sa iba't ibang sulok ng mundo, solid Duterte. Meron ba kayong mga OFWs na solid na BBM diyan? Wala dito. Kukunti lang sila. Ilang piraso kasi alam nyo, ang mga OFWs, mas gusto nila si Tatang Digong kasi mas safe ang kanilang pamilya. Yun sinasabi ko sa inyo, Ako, boss, yung totoo lang wag fake news. Brand, hindi ako lalaban at lalong hindi ako kaaway. Ayan. O sana Restituto del Mundo. Ayan, napanood nyo naman po yung video. At ako ay reactor po hindi po ako yung mga nagsasalita ng tulad na ganyan. Baga nagkakalat tayo ng mga balita na para ipanood sa inyo at re-reactionan lang din natin. Okay, kayo na po mag-uusga sa sinasabi ng kumare ko. Pero ito kasi si kumare, meron tong puting ahas. At kung mapapanood mo siya na matagal na at totoong tumututok ka sa kanya at masasabi mo totoo sinasabi niya. Okay? So, susunod, sana maanuhan nyo merong isang vlogger na naglalabas ng news or hindi ko alam kung fake news to, hindi ko alam kung na ano na to ni Maharlika, kung nasabi niya na ba to Ito ay pinagkakandalakan. Tama ba? Si Maharlika ay nagpa-gerger sa senador. Sabi nung black, kasuhan mo na ako. Sus, Maharlika, wag ka, gumaganyan ka ba? Umuwi ka ng Pilipinas, nagpakalso ka, nagpa-gerger ka sa senador or congressman basta iba-vlog natin 'yan. Matapang ho yung bakla na yan. Antayin natin yan. Maghahanap buhay kayo ng maayos. Maghahanap buhay daw tayo ng maayos Sabi ni Mr. Dencio 19. Sige boss, magtatrabaho tayo ng maayos. Dapat pakita yun sa mainstream media. Hindi
tagong forensen team. Alam nyo, mga kababayan, ito kasing sinasabi ni Maharlika is sila lang ho nakakaalam. Pasalamat nga tayo kay Maharlika, yung hindi natin alam na nakikita sa live stream media ay nababalitaan ho natin dito sa kababayan natin na sa abroad. Kasi nga po ang live stream media nga ho ngayon ay ayaw ho magsalita dahil natanggalan ho sila ng prangkisa tulad nung SMNI. Pag nagbalita ka ng totoo at wala kang kinikilingan kahit gobyerno o anuman at kung mali ginagawa mo, pwede mo silang i-vlog o i-media ay pwede. Kaso bawal po ngayon. Itong SMNI, ganun ginawa nila. Tinanggalan ng prangkisa, lupit, di ba? Kaya yung live stream media ay hindi po nila gagawin yan. Kasi delikado po, maraming mawawalan ng trabaho. Ayaw ho nilang ilalabas yung mga ganyang tawag dito, balita, ay delikado naman din kasi sila. Yun sana maintindihan mo, brother. Okay? Kaya ho nga meron kaming nauso itong ganitong mga vlogger pag DDS. DDS is yung hindi nyo natin nalalaman sa kabila ng likod ng pader na sobrang kapal ay may naglalabas ho ng ganitong balita. Ayan si Maharlika. Kumari ko yan, totoo. Sabi ko sa inyo eh. So sana naintindihan nyo po yan, yung mga sinasabi ho namin. Maraming mga naniniwala kay Maharlika. Tignan nyo, hindi siya nakasuhan. Kasi takot nga daw po si BBM na magsampa ng kaso doon. Dahil baka maimbestigahan pa, mahalungkat o ano man. Di ba? Hanggang ngayon, sasalita pa rin. Nasaan na kayo ngayon, mga tanso, vloggers, pahiya kayo lahat. Sabi nga nun, si Maharlika, dadamputin na sa Amerika, makukulong na yan. Nagsasalita pa rin, wala. Hindi nyo kaya yan. Maharlika lang malakas. Minsan, salute, hayaan mo na yung mga trolls na nakikamartes lang yan, sabi ni Ma'am Christy. Andito pala si Ma'am Christy Gande. Ma'am Christy, maraming salamat, no? Nicole Oliver, positive. Ganyan naman sila Duterte. PRD totoong tao, hindi plastic, sabi ni Ma'am Susan. Di ba? Panis. Dami namin din Sabi nyo, yung ratings ng PDB Laban ni Sir Marcoleta, kung Marcoleta, wala, bagsak. Diyos ko itong mga tanso na to. Grabe makagawa ng mga gumagawa lang kayo sarili nyong survey. Bahala kayo sa buhay nyo. Yung mga survey ng mga live stream media, hindi kami naniniwala dyan, mga boy. Kayo na lang maniwala sa mga survey nyo, hindi kami naniniwala dyan. Kahit kayo, mag-survey kayo sa isang palengke o isang tinan nyo, bagsak kayo lahat. Kung hindi nyo bigyan ng tig-100 yan, hindi kayo makakasurvey ng maganda eh. Kunyari, umikot ka sabi mo, sir, ate, survey kami ngayon, ito 200. Sabihin mo ang boboto mo, itong ating BBM kung baka kasi mag-team Duterte ka ito na yung 200 Kunyari, naka-vlog tayo yung solid galingan mo umarte. Ganun yan. Lupit. Ganun yung mga Mboy, dapat pauwiin si Maharlika sa Pilipinas. Matapang lang bunganga niya kasi nasa ibang bansa yan. Si Mboy, bigyan mo pamasahe, boy. Bigyan mo. Bakit ba gusto mo pauwiin? Masalamat nga kami dyan kay Maharlika. Nalalaman namin yung ganyang balita. Palagay mo ba, Mboy, kung hindi totoo sinasabi niya, magkasalita ba? Hindi naman, detalyado. Marami siya talaga nalalaman. Totoo. Mboy, alam mo ba yung balita? Yung isang bakla na tanso. Sabi ba naman yung si Maharlika daw, nagpag-gerger daw sa senador o senador ba yun, congressman, alam mo ba yan? Susunod yun ang content at papanood ko sa inyo. Patanungin ko yan kay Maharlika kung totoo ba yan, nakipag-gergeran siya. Nakonfess ko Uy, maganda yan si Mari Maharlika huwag kayo dyan Kaya kung totoo man yun, kahit senador yung nag-Cumberland sila, wala, maganda si Maharlika, ano ba kayo? Maganda yan, besh, maganda, oo. Si Maharlika, bad boy. Ito talaga tong mga trolls na to. Mga trolls kamusta? Sumeldo na ba kayo ngayon? Sumeldo na ba kayo, trolls? Sumeldo na ba kayo? Sabi may mga trolls din daw yung si Duterte. Ano mambabayad ni Datang Digong dyan? Kuri-kuripot nun.
Ang sweldo namin dito mga vlogger na DDS, yung panonood nyo ng ads, kaya yung mga solid natin mga supporters dyan, nanonood sila ng ads. Kaya kahit papaano, may mga ilang-ilang kinikita sa mga kada isang ads na pinapanood nyo. Yung iba hindi no skip, grabe. Salamat, no skip sila. Yung iba, konting video, maraming salamat at nagla-like pa rin sila. So, yan yan na. So, Ma'am Che, ano ba to? Si Ma'am Ann. Sana kung mag-martial law at ano ba to? Sana kung mag-martial law at mga anong alak? Mag-martial law ng alak. Oh, maharlika. Ano ko na to? Kung ano ang kino-content ang vlogger na ito, baka kayo nagsasawa sa katarantaduhan nyo, puro kayo fake news at paninira. Pablo Hernandez. O sige, okay, sige, fake news na kung yan gusto mo. Okay, yun pala alam mo eh. Maharlika, fake news. O yan, Chiche, Ahampak. O yan, marami man sila ditong galit kay Maharlika. Pero konti lang naman sila eh. Bilang na bilang din naman yan eh. 1, 2, hanggang 10 lang naman silang galit, no? Ronald Vicente, Victor Andres, may saysay naman ang vlog ni Pangga. Sabi ko sa inyo eh. Ba't hindi nyo awayin yung mga nagko-comment dito na nakikipag kay tinatanggol si Pangga Maharlika. Yan ang banatan nyo. Di ba? Oy, shoutout kayo ulit kay parang Jong Maraming salamat sa pagpunta mo ulit dito Elomi. Yan, tawa-tawa si Elomi. Hindi ako nag-contempt ngayon kasi wala pa yung mga pulis na hindi mahanap yung isang kinontempt kanina. Naghukay yata ng lupa mga babayan, hindi ma-detect ng aming monitor. Nagtago sa ilalim ng lupa, hindi ko alam, hindi ko matawagan si Sargento eh. Hintayin natin, hindi pa nakabalik kaya wala tayong i-contempt ngayon. Ayan. Victor Andres, ba't di nala kasuhan si Pangga, lalong si Kati Binag? Hindi talaga yan. Puro lang yung mga nagsasabi lang yan, yung mga tanso vlogger na kasuhan, wala mo sila nakakaso. Si Vice President ka eh. Si Tatang Digong nga eh. Pinagtulong-tulungan nila hanggang hindi pa nakukulong Sus, Diyos ko. Meron pala dito. Hindi ko pa nakukontento si Chris Ulo. Sabi mo naman ni Chris Ulo, anytime in this month, 2025, first week or hanggang third week daw is meron ng warrant itong si Tatang Digong. Anytime pwedeng hulihin, susunod, i-vlog natin yan. Gusto ko yan eh. Kasi itong si Chris Ulo, naglabas ng content yan, pero nakuha ko na. Si Tatang Digong daw ay meron ng warrant of arrest. Anytime pwedeng hulihin in this month. Pati si si Bato de la Rosa. Tanso vlogger yan Ikaw, Chris Ulo ka, ikaw fake news. Pag ito, hindi nadampot si Tatang Digong itong January hanggang katapusan, sasampalin kita magkabilaan for the record Quadcom hearing kay Boy Sardinas to For the record, ang napanood ko si Chris Ulo, naka-record na. For the record, naglabas ng news o balita si Chris Ulo, Tanso Vlogger, na si Tatang Digong daw ay mayroon ng warrant of arrest. Anytime of this month ay pwede na pong damputin. Damputin si Tatang Digong kung saan man siya naroon na walang nakakaalam. Okay. Pati si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa is kasama sa content niya. Okay. At itong si Kap Dado, nako. Tapang. Susunod natin kung content natin yan. Nako. Nakakilabot na mga na nangyayari. So basta tayo mga kababayan, support lang tayo sa mga natin, pinaglalaban. Okay, basta straight lang tayo mga kababayan na huwag tayong liliko pag may magbabayad sa atin. Itong darating na eleksyon, kunin nyo, 1,000, 2,500, 2,000, kunin natin yan, pera natin yan. Hindi naman namimigay yan naman kung sarili na lang pera. Pera ng taong bayan yan. Kaya huwag kayong pakimi-kimi, kunin natin yan. Di ba, Ma'am Christy, no? Mabuhay ka, Maharlika, nasa ibang bansa ka, pinaglalaban mo pa ang mga katiwalian ng Pilipinas o ng Pinas. Di ba? Lupit, Christian, correct, solid DDS lang kami. Go, laban lang. Ayan. Laban lang daw, Vice President. Gaba, dili, magsaba. Lupet.
Si ano ba to? Hermenegildo. Awa, Marcos resign na. Pahirap ka taong bayan, resign now na. Resign na daw, now. Victor, Maharlika, puro dada. Puro dada daw. Sige, tapusin mo lang dito sa may unahan ha. Dapat no impeach plus Marcos. Dapat na to. Impeach plus Marcos resign. Sabi ni Allen Denlos. 05. Yan. At least nabasa ko lahat mga comment yung mga babayan na kahit po anong sabihin nila laban kay Maharlika, hindi siya politiko, nasa pwesto na di tulad nila na pwesto bawal ang pagiging immoral. Galing. Rizalina, amen. Alright. Mariata Sosteleno, Amac Builders na sa Purok 8, Barangay Linaw, Ormoc Leyte. Mac Builders, yung binanggit. Sabi ko sa inyo, ang galing niyan eh. Daming kumpanya, di ba? Paano nila maubos pera nila yan? Kawawa naman natin ay. Hindi man sila nagbibigay ay. Nasa yung mga ginto ay. Yes, grabe. Hanggang salita na lang kayo, wala man lang mangyayari kahit may batay, kinukurakot. Ay nako, mahirap Hayaan mo na yan. Whitson. Ayan, nabasa ko na to, no? Ayan, nabasa ko na itong mga to. Eking Piping, walang pagkakasawa sa pera, Marcos, Romualdez, pamilya, Saldi at mga members ng Tuwadcom. Walang sawa sa pera. Yun lang nakakalungkot, mga babayan. Kawawa talaga tayo, no? Duterte kami, sabi ni Veronica Solmayor. Alright, dami na natin, ha? Malapit na ang eleksyon, mga babayan. Nakalista na ba to, mga sekretary? Ilista mo lahat ng mga nandito, ha? Na mga nakasolid. Para pagdating ng eleksyon, alam na natin na kung ilan tayo, gaano tayo kadami. Lupet. Tatang Digong, ha? Salamat sa panonood, Tatang Digong. Nanonood si Tatang Digong, nag-chat sa akin. Sabi niya, maraming salamat sa iyo, Boy Sardinas. At nalalaman namin kung gaano kadami ang sumusuporta sa PDB Laban. Alam niya, Tatang Digong, shout out. Tatang Digong. Alright, napanood tayong Tatang Digong. So, yun na lang mga babayan ha. Maraming salamat po sa panood nitong ating live. See you again next, bukas or, sige, basta bukas. Kasi bukas uuwi na ako ng bundok kung saan miss na miss ko ng lugar. Yung lugar na malapit sa langit, doon sa lugar ko, sa Rizal. Yung bahay ko doon na binigay ko sa tatay ko. Kaso umalis sa tatay ko, nabalik sa akin ulit. Yun, as my favorite place. Pwede kayo pumunta doon, yung mga solid na DDS dyan. Pwede kayo mag-camping doon. May mga magandang camping site doon. At pwede doon sa akin, pwede kayo mag-camping doon. Kasi camping site man yung bahay ko doon, mga kababayan. Pwede yung mag-camping doon. Pwede kayo dala ng tent kasi maganda doon. Merong ding doon, may mga resort, merong camping site, merong mga tent na arkila. So sobrang lamig, sobrang ganda. Pang-pamilya at ay may enjoy po talaga, may enjoy sa Rizal. PM lang kayo sa aking page Aero Metal Guard Main. AERO Metal Guard Main. That's my page. Almost kalahating million na followers ako yan. Okay, PM nyo lang ako doon. So, okay, maraming salamat po. Sana nag-like na kayo. Ilan nag-like? Sa 472. So, nandito, meron pang 600. Meron pa rito hindi nakapag-like. Like naman dyan para solid support po kayo kay Boy Sardinas. See you tomorrow. Happy Sunday again. And I love you. Bye-bye. Thank you po. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.